Okay, so tayo po ay magpapasimula na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa opportunity na ipinagkaloob po niya sa atin upang maisagawa po natin ito. Inilagay po ng Panginoon sa aking puso na sa ating pong sitwasyon ngayon, magamit po ang mga pagkakataon upang ating pong mapag-aralan at matalakay po ang 7 huling wika ng Panginoon. So I am very happy sapagkat pati po yung ating mga fellowshipping churches, pati po yung ating mga kaibigan, they decided na sila po ay makijoin sa ating pong 7 last words. Actually po, nung nag-uusap po kami ni Pastor Kenneth, so doon po nag-conceive yung idea na kung posible po na papag-isahin, magkasama na lang po para sa pagkinig, pag-aaral ng ating pong 7 huling wika ng Panginoon. So dahil dito, sabi ko, okay, so I think mas mainam para mas marami ang magpe-pray. So actually po, our intention is to enlighten the minds of the people concerning the message of the 7 last words of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Alam niyo po, every year, inaalala po natin ito. Pero I am very sure na marami pa rin po ang hindi po gaanong nauunawaan kung ano po ang nasa loob, ano po ang pinakapuso ng mga wika na binitawan ng Panginoon samantalang siya po'y nakabayubay sa krus. Sa ating pong pagsisimula, I would like to request everyone na samahan niyo po ako na tayo po'y manalangin sa Diyos upang tayo po ay kanyang gabayan, upang tayo po ay kanyang bigyan ng tinatawag nating espiritual na pagpapala dito po sa ating pong magiging pag-aaral na ito. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sa inyo pong mga lugar, sa inyo pong mga bahay-bahay. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa ating pagsasagawa ng pangangaral patungkol sa 7 huling wika ng ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Specifically, amin pong makuha, maunawaan ang mensahe ng 7 huling wika na iyo pong nasambit sa krus ng Kalbaryo. Lord, I pray that you will guide us tonight. You will give me wisdom, power as I preach your word. And please, Lord, ito po ay mag-accomplish ng dakilang bagay, particularly ang ikaliligtas ng aming mga mahal sa buhay at ng aming mga kaibigan. May they realize, Heavenly Father, the importance of salvation sa pamagitan po ng message na ito, ng pangangaral na ito, aming Panginoon. Ako po ay lubusang nagtitiwala sa iyo pong kapangyarihan, sa iyo pong kapuspusan ng Banal na Espiritu, at iling ko po na sawayin mo ang lahat ng gawa ng kaaway upang maliwanagang maintindihan, maunawaan ng bawat isa po sa amin ang iyong mensahe. Ito po dakilang Diyos ang aming samo. Magligtas ka po ng mahalagang kaluluwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Okay, so muli po magandang gabi sa inyong lahat. Pinupuri ko po ang Panginoon. Ang Living Water Baptist Church po ay patuloy na talagang nananalangin na ang mga pagkakataong kagaya nito ay magamit upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang banal na salita. At sa ating pong magiging pag-aaral, ang bibigyang pansin po natin ay ang 7 huling wika ng Panginoon. Samantalang siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, may mga salita na lumabas sa kanyang bibig. Ano po? Sa kanyang sugatang katawan, sa kanyang pong dugo na tumitigis, umaagos sa kanyang katawan, sa mga sakit na kanyang nararanasan. Nung pagkakataong yon, binigyang pansin po ang mga salita na dapat maintindihan po natin ang pinaka-mensahe na nais iparating po sa atin. Ito po ay ang 7 huling wika na kung saan sa pasimula po, at iyan ang tatalakayin po natin ngayong gabi, ang sinabi po ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Sa ikalawang wika, sinabi po niya, Today shalt thou be with me in paradise. Sa ikatlong wika, sinabi po niya, Behold, woman, behold thy son, and then, behold thy mother. Sa ika-4 na wika, sinabi ng Panginoon, my God, why hast thou forsaken me? At sa kanyang ikalimang wika, ang kanya pong sinabi, I thirst, ako'y nauuhaw. Sa ika-6, sinabi ng Panginoon, it is finished. Naganap na. At sa pinakahuling wika ng ating Panginoon,
bago tuluyan po nalalagutan siya ng hininga, ay ang wika o ang salita na ang sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. So ito po ang 7 huling wika na tatalakayin po natin sa sunod-sunod na gabi. At doon po sa mga interesado sa ating pong schedule, every 6:30 po ng gabi ang gagawin po nating pag-aaral. Ang ating pong magiging teksto ngayon, Luke chapter 23. Para magka-idea po kayo, dito po sa Luke chapter 23, okay, bago po natin bigyang pansin ito, magandang alam natin yung pinagmulan. Sa chapter 22, doon po naganap ang conspiracy para sa pagpatay sa ating Panginoon. Dito po ang record sa chapter 22, yung Last Supper. Okay? Yung kanilang huling hapunan. At dito rin po sa chapter 22, mabibigyan pansin po natin yung matinding agony ng ating Panginoon nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane. At doon sa pagkakataong yon, alam natin na siya'y ipinagkanulo at inaresto. At dito nga po sa Luke chapter 23, siya po ay iniharap kay Pilato. Pinagpasapasahan po siya kay Pilate, kay Herod, na kung saan po, mga minamahal, even si Pilato po nagsabi na wala akong nasumpungang anumang kasalanan. Walang dahilan para sintensyahan ang taong ito. Pero alam natin na dito po sa record, nag-insist po sila at sila po'y nangagsigawan, crucify him, crucify him. At sa storya po, mga minamahal, maliwanag na mas pinili pa po nila si Barabas upang ito po ay palayain. Isang murderer, isang kriminal, isang masamang tao na kung saan mas pinili po nila, release to us Barnabas, and they shouted, crucify Jesus, crucify Jesus. Kaya gusto ko pong simulan ang ating pong mensahe doon po sa senaryo sa Kalbaryo. Okay, it is good for us to have an idea about the scenery at Calvary. Kung titingnan po natin at pag-aaralan, ano po ba ang senaryo doon sa Kalbaryo? Alam niyo po, mga minamahal, sa ating pong magiging pag-aaral na ito, makikita niyo po na sa paglalarawan, wala namang pinag-iba. Na makikita nyo po na sa senaryo sa Kalbaryo, halos ganun din po sa panahon po natin ngayon. Because if we will consider the scenery at Calvary, ang bibigyan pansin po natin doon is the crowd. Okay? Yung kalipunan ng mga tao. And then the cross. Yung pong mga krus na pinagpakuan po, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi maging sa dalawang kriminal at pusakal. Okay? So kaya ang mapapansin natin, maganda po habang mag-aaral tayo, nasa imagination po natin ito, meron tayong clear understanding na doon po sa Calvary, ang pinakasenaryo po, nandun po yung kalipunan ng mga tao, the crowd, may mga cross po doon, and then the criminals. Yung pong mga kriminal na nakasama, na kung saan doon inihanay ang ating Panginoon. Yung dalawang magnanakaw, mga minamahal, and then, the Christ. Okay, so again, para po mas ma-appreciate nyo po yung ating pag-aaral. If we will consider yung pong senaryo sa Kalbaryo, mapapansin po natin doon the crowd, okay, at the cross, and then the criminals, and the Christ. Kung ang pag-uusapan po natin crowd, ito po yung sinasabi ko na walang pinag-iba. Wala pong pinag-iba sa klase ng mga tao. Ngalanan na po natin. Nung pagkakataong yon, doon sa kalipunan ng mga tao, nandoon po ang maraming relihiyoso, nandoon po ang maraming pilosopo, nandoon po ang maraming usisero, nandoon po ang mga manlilipat, ang mga manunuya, iba't ibang klase ng tao. And I am telling you, mga minamahal, walang pinag-iba. Sinasabi ko po sa inyo na sa panahon natin, the same thing. Na ang mga tao po, mga taong relihiyoso, mga taong pilosopo, mga taong usisero, mga taong materialistiko, hindi po ba pinagsugalan pa nga po ang balabal ng ating Panginoon? So makikita nyo po na walang pinag-iba sa mga tao. And then, yung krus, alam nyo po ba ang mensahe ng krus na yon? That is actually prepared for the capital punishment.
Yung krus po, mga minamahal, yun po ang kaparusahan sa mga ikinukonsider po natin na mga pusakal at kriminal. Kaya nga po yung dalawang kriminal na yon, na pag tinignan nyo po, larawan din po ng tao sa ating panahon ngayon. Importante po na tayo matuto dito sa ating pong mga mensahe. At ang krus na ito ay krus na ang mensahe po, mga minamahal, ay kasalanan, kahihiyan. That cross is actually a picture of shame. Kahiya-hiya po ang ipinapako sa krus. Kahit kamag-anak mo, kahihiya ka pag ikaw ay ipinako sa krus, sapagkat ito po ay maliwanag na mensahe sa lahat ng makakakita na ang bawat ipinapako sa krus, mga pusakal, mga masamang tao, mga salot sa lipunan. Just try to imagine. Ang isang banal na Diyos na nahayag sa laman, ang ating Panginoong Jesucristo na hindi nakagawa ng anumang kasalanan, inihanay po sa mga pusakal at kriminal. So napakarami pong mga talata sa Biblia na mas ma-appreciate po ninyo sa pag-aaral natin ito. Alam niyo po, mas pinili kong direkta na mismong yung Word of God. Hindi po ako nagdepende sa kahit anong aklat, because I want the Bible to give me the clear message about the 7 last words. Ang ating po magiging teksto ngayon, chapter 23, please. Pakibuksan po ninyo yung mga Bible sa Luke chapter 23. Bibigyan pansin po natin mula po verse number 32. Luke chapter 23, verse number 32. And there were also 2 other malefactors led with him to put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Ito po ang unang wika na lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And again, pansinin niyo po ang sabi po ng kanyang wika, patawarin mo sila. Sino po yung sila na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo? Yung mga taong tinutuya siya. Yung mga taong mas pinili ang relihiyon kaysa sa kanya. Yung mga taong materialistiko. Yung mga taong manlilibak. Yung mga taong walang panahon sa kanya. Yung mga taong gusto siyang gawa ng kasamaan. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mismong salitang ito ng ating Panginoon, malinaw po sa akin ang mensahe. Una, about His relationship with the Father. Kasi ang sabi po niya, Father, ano pong message na ibinibigay sa atin ito? And it is good for us to give emphasis on this. When Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do, binigyan ng emphasis, gusto kong bigyan ng emphasis, yung kanyang tawag, Father. Bakit niya tinawag na Ama? Sapagkat sa katotohanan, siya po ang anak ng Diyos. Ang sabi po sa Matthew chapter 16, nung si Apostol Pedro po ay tinanong ng ating Panginoong Jesucristo, again, just for you to understand the record that the Lord Jesus Christ, isang mahalagang mensahe po sa ating lahat. Alam niyo po mga minamahal, interesado ang Panginoon sa ating pong tamang pagkakilala sa Kanya. Ang katibayan po nito, in Matthew chapter 16, beginning verse number 13, ang sabi ng Bible, when Jesus went into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, tinanong niya yung mga disipulo, at ang sabi niya, whom do men say that I, the Son of Man, am? Sumagot po yung mga disipulo. Ang sabi po nung ilan, sabi nung iba, si John the Baptist ka daw. Yung iba naman ang sabi, si Elijah ka daw. Yung iba, ang pinalalabas nila, si Jeremiah ka. Pero doon sa ilan, ang sabi nila, basta propeta ka. And then sa lahat ng katugunan na yon, ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, kayo, ano ang sabi nyo patungkol sa akin kung sino ako?
At dito po sumagot si Apostle Peter. At ang sabi ni Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Please, bigyang pansin po natin ang maliwanag na pahayag ni Pedro na kung saan after nasabihin niya, "Thou art the Christ, the Son of the living God," alam nyo ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro? Ang sabi niya, verse 17, Matthew 16:17, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven." The Lord Jesus Christ said unto Peter, "You are blessed, sapagkat yung pagkakilala mo sa akin, hindi yan ayon sa karunungan ng tao, hindi yan ayon sa kaisipan ng tao. Ang pagkakilala mo sa akin, yan ay galing sa Ama." Ang sabi niya, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. "Thou art the Christ, the Son of the living God." I want to establish to all of you tonight na yung nakapako sa krus na yun, na sumigaw, na nagsabing, "Ama, patawarin mo sila." Siya po ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ni Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Ang sabi ni Jesus Christ, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven." Kaya ang sabi niya sa verse number 18, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Mga minamahal, gusto ko pong bigyan ng diin po sa inyo na sa unang wika ng Panginoon, binigyan ng emphasis yung relasyon niya sa ating Ama, sa Diyos Ama. Father. Sa John 3:16, maliwanag po. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Mga minamahal, kaya yung kaisipan natin, yung paniniwala po, lahat naman tayo anak ng Diyos lahat naman ng tao anak ng Diyos. Saan po natin nakuha yun? Sa pagkakaalam ka po, ang linaw ng John 3:16, ang anak daw po ng Diyos, isa lang. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Sa madaling sabi po, hindi tayo anak ng Diyos. Sa katotohanan, nilalang po tayo ng Diyos. Ang tao po nilikha ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos, walang iba, kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesukristo lamang. Pero ang maganda lang po, maintindihan natin na bagamat tayo po hindi anak ng Diyos, sa John chapter 1 and verse number 12, ang sabi po ng Bible, John 1:12, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Yung bang pagkananampalataya ka, diba, sa Kanya, doon ka palang binigyan ng karapatang maging anak niya. Na ang sabi po sa Romans chapter 8 and verse number 14, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Kaya nga importante po na kung gusto natin na tayo po ay mapabilang sa mga anak ng Diyos, tayo po'y manampalataya na ang sabi ng John 1:12, pananampalataya na ipapahayag natin sa pagtanggap natin sa Kanya. At kapag totoo na tayo nanampalataya tumanggap sa Kanya, maliwanag ang deklarasyon, doon ka binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. But this time, I would like to emphasize to you that the Lord Jesus Christ, na yung nakapako sa krus, yung sigaw niyang, "Ama," nagbibigay po ng diin sa kanyang relasyon sa Diyos ang sa langit. Siya ang anak ng Diyos. The only begotten Son of God and the well-beloved Son of God. Diba? Maliwanag po yan. Nung siya po ay binaptize doon sa Jordan River, ang sabi po nung tinig ng sa langit, ang tinig ng Ama sa langit, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So the only begotten Son of God, the beloved Son of God, siya yung nagdurusa. Siya po yung sugatan ng katawan. Siya po yung nakapako sa krus. Siya po yung pinagtatawanan. Siya po yung nililibak.
Siya po yung niluraan. Siya po yung binugbog. Siya po yung pinutuman ng koronang tinik. Siya po yung hindi birong hirap ang dinanas at naranasan, mga minamahal. Anak ng Diyos. So I want you to consider his relationship. Yung relasyon sa kanyang ama. Ikalawa po, it is also good to consider his request to his father. His relationship to his father, and then this time, his request to his father. Ang sabi po nung mismong wika niya, Father, anong sabi niya? Forgive them. Ang request po niya, kapatawaran. Ang hinihiling po niya, mga minamahal, kapatawaran ng kasalanan. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kung merong pangunahing pangangailangan ng tao, alam niyo po, higit sa ano paman, ang kailangan natin, kapatawaran. You know why? Ang sabi po ng Bible, hindi ka man kasama nung panahong siya'y nakapako, pero bilang tao, ang sabi po ng Bible, Romans chapter 3 and verse number 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Sa Romans chapter 3 and verse number 23, ang sabi po, for all have sinned and come short of the glory of God. Alam niyo po ba, ang sabi po ng Romans chapter 5, verse number 12, from Adam, mula po kay Adam, lahat po tayo ay mga makasalanan. Romans chapter 5 and verse number 12. Ang sabi po, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. So then death pass upon all men, for that all have sinned. Ako ay makasalanan. Ang lahat ng tao, kahit yung pinakamabait na taong kilala mo, isa po siya sa sinasabi ng Bible na makasalanan. Lahat ay nagkasala. At dahil lahat ng tao nagkasala, ang kailangan po natin, kapatawaran. Ang kailangan po natin ay kapatawaran sa ating mga kasalanan. At isang bagay po na gusto kong sabihin sa inyo, pag ang kasalanan po natin ay hindi po napatawad, pag ang kasalanan natin ay hindi po nahugasan, ang bawat isa po ay pupunta sa impyerno. At yun yung pangatlong bagay na gusto kong bigyang pansin po natin. So una is about his relationship to his father. Ikalawa, his request to his father. Forgive them. Yun po yung request. And then number 3, the reason kung bakit niya hiniling ang kapatawaran sa kanyang ama para sa mga tao. Ano pong dahilan? For they know not what they do. Ibig sabihin po, yung mga nagsisisigaw na yon, ang sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin po, yung mga taong mas niyayakap ang relihiyon kaysa sa Kanya, hindi po nila naiintindihan. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Kasi pag inaral nyo po sa Bible ang kalagayan ng tao, ang tao po sa harapan ng Diyos is spiritually darkened. Blinded. Ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, di ba? For the God of this world had blinded the minds of them that believe not. So ang ginawa po ng diablo, tayo po'y binulag. Ano po? Spiritually blinded po ang tao. Nabulagan po tayo. Kaya pala doon sa message ng talagang maliwanag na born again idea, nung sinabi po ni Jesus, di ba? Isang reliyosong tao si Nicodemus. Remember, in John chapter 3, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Just try to imagine, no? Relihiyoso, tas may posisyon, ruler of the Jews. Ang sabi po, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi or Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. John chapter 3 po yun. Alam niyo po, ang nakapukaw, sa atensyon po nito pong si Nicodemus. Alam niyo po ba kung bakit talagang privately sinikap niyang mapuntahan si Jesus? Sapagkat nandun yung kanyang pagkamangha, nandun yung kanyang pagkagulat. Chapter 3 po yan, nung puntahan ni Nicodemus ang Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, bago po ang chapter 3, chapter 2 muna. Ano po ba ang nangyari sa chapter 2? Hindi ba sa chapter 2, Jesus Christ performed His first miracle? Hindi ba ginawa niyang masarap na inumin yung pong tubig?
Hindi po ba mga kapatid, doon sa kasalan sa Kana, ginawa niya ang kanyang himala, kaya ito po ay lumaganap. Ito ang konteksto nung sinasabi ni Nicodemus. We know that thou art a teacher come from God, for no man can do this miracle which thou doest except God be with him. Pero alam niyo ang sabi ni Jesus? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again, listen to this, he cannot see the kingdom of God. Maliwanag po, hindi mo makikita. Kaya ang mga tao ngayon, sa usapin po ng kaligtasan, sa usapin po ng pagtiyak ng langit, may kanya-kanyang mga bagay na pinaniniwalaan at hindi nakikita ang kaliwanagan na sinasabi ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi sa kung ano paman, hindi relihiyon ang makapagliligtas sa tao dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Imagine kung relihiyon ang magliligtas sa tao, alin sa napakaraming relihiyon ang magliligtas sa atin? Samantalang ang linaw-linaw na si Jesus Christ kaya pumunta rito sa lupa para iligtas po tayo. Kaya sana po maliwanagan po tayo. According to the Word of God, we are spiritually blinded, darkened. Diba? Sabi nga po doon sa John chapter 3, ayaw ng tao sa liwanag kasi masasaway ang kanilang masasamang gawa. Yan po ang sinasabi po ng 19 and 20 ng John chapter 3. Hindi lang po yan, spiritually dead. Tayo po spiritually patay dahil sa ating mga pagsalangsang at dahil sa ating mga kasalanan. Kaya pala ang request ng Panginoon, forgive them, ang dahilan, for they know not what they do. That's the reason why. Kaya doon pa lang po, settle na sa akin yung first saying eh. Okay? Father, relationship po yun. Ang message nun, yung emphasis ng relasyon niya sa kanyang ama. Mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na yung napako sa krus, ang Jesus na napako sa krus, hindi basta tao. Diyos na nagkatuwang tao. Ang Jesus na napako sa krus, the only begotten Son of God, the well-beloved Son of God. At ang request niya, forgive them. Patawarin mo sila. At alam niyo po, magandang sa unang wikang ito, gaano man kasama ang tingin mo sa sarili mo, gusto kong sabihin sa iyo na maliban po sa pumusong sa banal na spirito at hindi pananampalataya sa Kanya, wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. For you to better appreciate what I am saying, okay? Ngayong gabing ito, Isaiah chapter 1, please. In Isaiah chapter 1, I believe this is a very good, okay, message, lalo na sa mga katulad po ng mga tao na ang tingin niya, wala na akong pag-asa sa klase ng buhay na meron ako, wala na akong pag-asa sa mga kasalanang nagawa ko, wala na akong pag-asa sa kasamaan ko, wala na akong pag-asa. Yan po, marahil, pagkamata ng tao, huhusgahan ka na, pagkamata ng tao, sisintensyahan ka na, pagkamata ng tao, isa sa isang tabi ka na. But listen, ang mensahe ng unang wika ng Panginoon ay mensahe ng kapatawaran, and in fact, ang pinaka-content ng kanyang first words is about forgiveness. Isaiah chapter 1, please. Come now, verse number 18. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they should be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Kahit na ikaw ay nakapatay, kahit ikaw ay nakapagnakaw, kahit ikaw ay talagang nang-api ng kapwa, kahit ikaw ay nahook ng drugs, kahit ikaw ay nagbisyo, kahit ikaw ay nalihis, pagka ikaw ay nagbigay pansin sa imbitasyon ng Panginoon, ang paanyaya niya, come now and let us reason together. Mga katwiranan tayo, sabi ng Panginoon, though your sins be as scarlet, they should be as white as snow. Wala pong kasalanan liban sa blasphemy sa Holy Spirit. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. And in fact, it is good for all of us to realize na hindi na natin kailangan magmalinis, hindi na natin kailangan magmatuwid, hindi na natin kailangan po na magkalong sa katotohanan. Bakit? Sapagkat kung aamin po tayo at magpapakababa po tayo sa ating pong Panginoon at aamin
umamin tayo na tayo makasalanan, ang pangako po niya, kapatawaran. Amen? Ang kasalanan po ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya ang kailangan po natin kapatawaran. At ang reason kung bakit niya hinihiling ang kapatawaran, sapagkat ang tao po is spiritually blinded, darkened, spiritually dead, spiritually doomed, spiritually damned. Dahil meron na po tayong hatol sa usapan po ng ating pagkamakasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, apoy ng impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. But praise God, sapagkat matindi po ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At alam niyo po ba na tanging ang dugo lamang ng kordero ng Diyos. Remember that? Di ba yun ang sabi po ni John the Baptist? Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Ang makapaglilinis lang po ng ating mga kasalanan ay ang dugong walang sala ng Panginoon. Ang sabi po mga kapatid sa Hebrews chapter 10, for without shedding of blood is no remission. Kung wala raw pong pagkabuhos ng dugo. Kaya nga sabi ko po, hindi ko gustong maka-offend sa kung kanino man. At wala naman po akong mapapala kung ako po ay magsasabi sa inyo wala naman po akong mapapala kung ako po'y makikipagdebate, makikipagtalo, pero alam niyo po ang katungkulan ng mga tunay na mga ngaral, ipangaral ang totoong salita ng Diyos. Gusto ko lang pong magkaroon tayo ng clear understanding, mga minamahal, na kaya po hindi tayo naniniwala sa penitensya. Ang penitensya po, yung bang taon-taon, pagka dumarating po itong mahal na araw, yung iba po, magpapasa ng krus, susugatan yung kanilang katawan, hindi ko makita kung saan nakabatay po yan, na kung saan, wala naman po sa turo yan ang banal na kasulatan. Ang isa pa po, kahit naman sugatan mo ng sugatan ng katawan mo, lalo na po yung realidad, na yung mga gumagawa niyan, yung iba po, nagpapapako pa na parang show ang dating. Hindi po ba? Pero please, wag po yung atake ang gusto kong makita nyo. Yung pagmamalasakit na hindi po ng ating mga sariling pamamaraan. Kasi kahit sugatan natin ang sugatan ng katawan natin at itikis po ang dugo sa katawan natin, ang lalabas po dyan, dugong marumi pa din. Walang kakayahang maglinis, mga minamahal. Kasi literally, wala naman po sa ating maglalaba nang gagamit ng maruming tubig. Tama po? Siyempre, pipili ka, gagamit ka ng malinis na tubig. Dahil ang gusto mo, malinis ang marumi. Alam nyo po, yun ang pag-uusap natin sa isang simpleng ilustrasyon. Ang kasalanan po, hindi basta dumito, matinding dumito, na walang po pwedeng maghugas dito, kundi ang malinis na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo po ang sabi ng Biblia? Yung dugo ng ating Panginoon, ito po'y nabuhos at ito po ay nakapaglilinis, makapagpapatawad once and for all. Kaya napakaganda rin pong pag-aralan natin ang aklat ng Hebreo, sapagkat dito po ay pinakikita ng ating Panginoon ang dakilang sakripisyo na kung saan nagbayad po sa ating pong mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, hindi po ang kahit anong paghihirap na gagawin ng tao ang makapagpapatawad at makapaglilinis sa Kanya. Gusto kong bigyang pansin po natin. Anong unang wika? Father, forgive them, for they know not what they do. And you know what? Pag binigyang pansin niyo po yung unang wika, ito po ay lumalabas na panalangin. So, ngayon po, gusto ko nang umpisahan po natin ang mensahe natin. At ang pinaka-title po natin dito sa unang wika ng Panginoon, The Prayer for Forgiveness. Ang unang wika ng Panginoon ay panalangin para sa kapatawaran. Binigyang pansin po natin His relationship to His Father, kasi ang sabi niya, Father. Siya ang anak ng Diyos. And then, ang request, forgive them. Ang reason, for they know not what they do. So, the prayer for forgiveness. At alam niyo po ang ipinakita po ng unang wikang ito, number 1, the intercession of His prayer. Alam niyo po, ito'y mensahe na magandang magmulat din ng ating mata, na kung tutuusin po, sa usapan ng po pwedeng makipag-ugnay sa atin sa Ama, na mag-intercede sa atin sa Ama, walang iba kundi Panginoon. Ang sabi po ng 1 Timothy, please, 1 Timothy chapter 2,
and verse number 5. Unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, at ang sabi po niya sa kabanatang 2 sa talatang 5, 1 Timothy chapter 2 and verse number 5, very clear, ang sabi ni Apostle Paul, for there is one God and one mediator between God and man. Sino raw po? The man, Christ Jesus. Dahil ang tao po sa makasalanang kalagayan, hindi po pwedeng makaabot sa Diyos sapagkat siya po'y Diyos ng kabanalan. So, ang kabanalan ng Diyos ang dahilan kung bakit ang kasamaan ng tao hindi po pwede. Pero kailangan po muling makaugnay ng tao ang Diyos. At hindi po pwede ang lahat ng paraan na ginawa ng tao. Lahat ng paraan, sabi ko nga po sa inyo, originally, ang religion po, ang ganda ng meaning. Ang ibig sabihin po ng religion, re means again. Okay? And lehio means to tie or to bind. When it comes to intention, ang intention po ng religion is to tie again with God. Ibig sabihin po, yung makapanumbalik sa Diyos. Pero ang problema, hindi ganun ang nangyari. Ang relihiyon po, nagkanya-kanya. Ang relihiyon po ay nagdiin o nagpilit ng kanilang sariling paraan. Kung ang intensyon ng kahit sino makapanumbalik sa Diyos, mga minamahal, nagbigay ang Diyos ng mamamagitan. Kaya ang maliwanag na katuruan ng Biblia, ito pong ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Bible, John chapter 1 and verse number 1, ang sabi po, mga minamahal, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse number 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Maliwanag po ang sabi sa salin po sa Tagalog, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Pagdating po ng versikulo 14, at nagkatawang tao ang berbo. Ibig sabihin po, may mensaheng dapat maintindihan ang bawat isa sa atin. Bakit kailangan po na magkatawang tao ang Panginoong Jesus? Kailangan may mamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya pansinin nyo sa Old Testament pa lang, they are actually looking forward to the coming Messiah, to the coming Lamb of God. Kaya po nag-o-offer po sila eh. Tama po ba? Yun po yung kapahayagan ng kanilang pananampalataya sa darating na kordero. Pero nung dumating na po ang ating Panginoong Jesus, hindi na po nila kailangang mag-offer pa rin ng mga gayong hain, sapagkat si Jesus ay hain ngayon at magpakailanman. Amen? So, importante po yun. So, nagkatawang tao siya para mamagitan. Napakahalaga po ng mamamagitan po sa atin. At ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3 and verse number 16, ang linaw-linaw po, and without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaya ko po dinidiin sa inyo, na siya po'y Diyos na nagkatawang tao, sapagkat ang kailangan po sa mamamagitan, abot ang dalawang kalagayan. Siya po ay Diyos na totoo at taong totoo. Ano ang magpapatunay na siya po'y Diyos na totoo? Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Sa Philippians chapter 2, beginning verse number 5, ang sabi po mula sa verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Hindi siya tao lang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi po, hindi niya inari na dapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. In putting understanding, the topic of the Apostle Paul is about humility, and he used our Lord Jesus Christ as an example of humility. At kaya po may sense na ito po humility, sapagkat ang sabi po, bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito. At ang sabi po, mga kapatid, nag-anyong alipin, nakipantay sa tao. Kung hindi naman pala siya Diyos, wala naman talagang dahilan para makipantay po siya.
Kaya nga humility, pagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kaluwalhatian ng Diyos at nakipantay sa tao. So, ang ini-establish ko po sa inyo mga minamahal, sa John chapter 1, malinaw po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Sa 1 Timothy chapter 3 and verse number 16, ang sabi po, and without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifested in the flesh. Sa Philippians chapter 2, ang sabi po ng verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Consistent po ang Bible na siya po bagamat Diyos, nihinubad po niya yung kaluwalhatian, siya po ay nag-anyong alipin, nakipantay sa tao, siya po'y nagkatawang tao, siya po'y nahayag sa laman. Bakit? Sapagkat kailangan ng mamamagitan. Kaya nga, sana po, kung may kikilalanin tayong mamamagitan para sa atin, para makatiyak po tayo, doon na po tayo sa idinisenyo ng Diyos na tagapamagitan. Sino po yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So napakahalaga po na tayo bawat isa ay kumilala. Kaya nung sinabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. For me, it is a prayer for forgiveness, and this is an intercessory prayer. So kaya gusto kong bigyang pansin po natin the intercession of His prayer. Yung pamamagitan niya, na siya po ang talagang namamagitan para sa tao. Ama, patawarin mo sila. Walang kahit sinong tao, ang Panginoong Jesus lang. Kaya kung tayo po ay tatawag, ang sabi po ng 1 John 1:9, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kahit nga sa mga mananampalataya, nililiwanag po natin na ang tagapamagitan, ang advocate natin, Panginoong Jesus lang talaga. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 John chapter 2. Okay? Ang sabi po ng 1 John chapter 2 and verse number 1. Okay. Beloved, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, anong maliwanag? We have an advocate with the Father. Sino raw po? Jesus Christ, the righteous. Kaya sana naman po, kung kayo po'y tatawag sa Diyos, wag kung kani-kanino po tayo tumatawag. Sa usapan po ng paglapit sa Diyos, ang kailangan po talaga, dadaan ka kay Jesus. Ang tagapamagitan natin, Panginoong Jesus. At dito po sa unang wika, maliwanag po, the intercession of His prayer. Yung kanyang pag-i-intercede para po sa tao. Tandaan nyo, napakatindi po ng halaga ng kapatawaran. So, una po, the intercession of His prayer. Number 2, the intents of His prayer. Sa palagay niyo po, nung time na yon, siya po'y sumigaw. Siya po'y dumaing. Siya po'y nagsusumamo. Siya po'y nagmamakaawa. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi biro yung kanyang pinagbabayaran. Hindi biro yung kanya. Siya po ang ating sacrificial lamb. Siya po ang ating substitute. Sa Biblia po, niliwanag po sa atin. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 and verse number 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we may be made the righteousness of God in Him. Para lang po tayo ariing katuwiran ng Diyos, si Jesus daw po na walang kasalanan, inaring kasalanan, inaring may sala, dahil po sa atin. Kaya yung sakripisyo ng Panginoon, naniniwala po ako, when He shouted, Father, forgive them, for they know not what they do, ang nakikita ko po doon yung intense. Diba? Ang ibig sabihin po yung diin ng kanyang panalangin. Yung emphasis, mga minamahal. Yung pong talagang matinding samo ng ating Panginoon. Mga minamahal, ito ang dapat makita nating napakaliwanag na mensahe ng unang wika ng Panginoon. Father, forgive them for they know not what they do. Maliwanag po, una, the intercession of His prayer. Number 2, the intents of His prayer. Alam niyo po, because of the fact, because of the truth, mula sa salita ng Diyos, ano pagbabayaran ng kasalanan ng tao? Diba? Just try to imagine.
Ang Panginoong Jesus, banal. Walang kasalanan. Pero inaring may sala dahil sa atin. Inako ang ating kasalanan. At sa kabila ng lahat ng ito, ano pong mapapansin natin mga minamahal? Hindi ba hinahamak pa siya ng mga tao? Hindi ba yung mga tao po very eager na siya po'y saktan? Hindi po ba? Okay, maging totoo po tayo. Sa usapan ng pagpapatawad, kamusta ka? Ikaw nga, salita lang, hindi mo mapalagpas eh. Yung pa kayang sinaktan ka? Hindi ba kaya ang tao po hirap na hirap magpatawad? Kasi ang tao pag nasaktan, ang pakiramdam niya, walang dahilan para magpatawad ako sa tindi ng sakit na ginawa. Yung iba nga kahit walang magagawa, talagang gusto pa rin i-express ang galit dahil doon sa hindi magandang ginawa o kasalan na gawa sa kanya. Pero bakit hindi nyo po pag-isipan ito? Yung pong nasa kalipunan ka ng mga tao na pinagtatawanan ka, ginagawan ka ng masama, at kung ano-anong pangahamak ang ginagawa sa iyo, tapos sisigaw ka, mamamagitan ka para sa kanila, Panginoon, o Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, yung matinding pagsamo na ito, dahil alam ng Panginoon ang pagdurusahan ng tao, pag hindi sila naligtas, kaya naniniwala po ako na matindi po ang intense nung kanyang panalangin. And number 3, let us consider the importance of his prayer. Number 1, the intercession of his prayer. Number 2, the intense of his prayer. And number 3, the importance of his prayer. Gaano po kahalaga yung kanyang panalangin? Gaano po kahalaga yung unang wika? Alam niyo po, na-excite ako. Dahil bukas, mapag-aaralan po natin na kung ang kanyang unang wika ay patungkol sa lahat, patawarin mo sila. Alam niyo po yung ikalawang wika, hindi po sa lahat binanggit yun. Doon sa isang makasalanan. At dahil nga medyo ako po, pag nag-aaral ng Biblia, medyo palaisip ako, curious po ako. Ano kaya ang dahilan kung ba't yung magnanakaw na ito, hindi katulad ng isang magnanakaw na sumasama pa sa mga nangahamak sa Panginoon? Bakit siya nagbago isip niya? Bakit ito kumilala? Okay? Kapatid, pag-isipan niyo pong mabuti, mga minamahal. Hindi kaya dahil ang makasalanang ito na move, na nakarinig siya ng mensahe tungkol sa kapatawaran. Napakahalaga po ng kapatawaran sapagkat kung tayo po'y hindi magkakamit ng kapatawaran, kaya for me, diba? Mas maganda po na atin pong i-claim ang kapatawaran. Let us ask for God's forgiveness and let us claim the forgiveness of God. So tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manikluhod sa Kanya. Tayo po ay magpakababa sa Kanya. Tayo po ay tumalikod na, mga kapatid, sa maling kaisipan at ating kilalanin na sa buhay natin, si Jesus ang makapagliligtas sa atin. Kaya ngayong gabi po, sa mensaheng ito, kasi nung time na yon para sa akin, na-convict yung magnanakaw. Sana habang ipinapangaral ko po ito, sa bawat isang nakikinig sa atin, kung tayo po ay kabilang sa paglalarawan po ng crowd na nanduroon sa panahon ng ating Panginoon, sana po kung tayo po yung relihiyoso, pilosopo, materialistiko, usisero, mapanghamak, mapanglibak, hindi po ba? Walang panahon sa Diyos. Sana po mamove tayo ng panalangin ito. Mamove tayo ng unang wika ng Panginoon. Again, the first saying of our Lord Jesus Christ is actually a prayer for forgiveness. Father, forgive them, for they know not what they do. What we need tonight is the forgiveness of God. Why not humble ourselves before the Lord? Ngayong mahal na araw, wag natin pong patuloy na iparamdam sa Diyos na parang hindi mahalaga. Hindi po, kaya nga namin inaalala eh. Kaya nga taon-taon inaalala namin kasi mahalaga nga yung ginawa. Kinikilala namin mahalaga ang ginawa ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, kung sa kabila ng ginawa niya, gagawa pa rin tayo ng sarili nating paraan
para sa ating ikaliligtas, para mong sinasabi sa Kanya, hindi sapat ang ginawa mo, Panginoong Jesus. Kailangan pagsikapan ko at gumawa pa rin ako ng aking paraan para I hope na hindi po tayo ganon. Ang tamang pag-alala at pagbibigay pagpapahalaga sa dakilang sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa atin ay ang pagpapakababa po natin sa Kanyang harapan. Ating pong angkinin ang Kanyang pagpapatawad. Panampalatayanan po natin si Jesus. Mga kaibigan, mga minamahal, hindi po aksidente na ngayong sandaling ito, hindi coincidence ito. Gusto kong malaman mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Appointed time of God ito. Dinisenyo ng Panginoon na sa naging sitwasyong ito, itong maging paraan para marinig mo ng maliwanag ang mensahe ng pagpapatawad ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging masamang-masama para ikaw ay humingi ng tawad. Yung katotohanan ako at ikaw ay makasalanan, kailangan natin na humingi ng kapatawaran sa Diyos. At alam niyo po, nandiyan ang forgiveness, ready forgiveness, na ibinibigay ng Diyos sa totoong magpapakababa sa Kanyang harapan. Kaya nga, sa unang wika pa lang ng Panginoon, gusto kong ang maramdaman na natin dito, just try to imagine, siya po ay anak ng Diyos, pero hinubad niya ang kalwalatian. Siya po ay nag-anyong alipin, nakipantay sa tao, nagpakasakit, nagdusa, nasugatan, nagtigis ng dugo, nabayubay sa krus, namatay. Bakit? Upang ako at ikaw ay maligtas. At sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay walang hanggan. Mga kaibigan, ito po ang sandaling pinaniniwalaan ko na itinakda ng Diyos para sa iyo. Why not humble yourself before God tonight? Kung gusto niyo pong manampalatayanan ng Panginoon, kung kinikilala niyo po na katulad ko, makasalanan din po kayo. At lahat tayo kailangang magpakababa, humarap sa ating Panginoon. Ang kinin natin ang Kanyang pagpapatawad at panampalatayanan natin siya na ang ginawa niya ay sapat na upang ako at ikaw ay maligtas. Ang bahagi natin, panampalatayanan. Ang kaloob niya sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya ngayong sandaling ito, sa inyong mga tahanan, sa inyong nakikinig ngayon, why not humble yourself before God tonight and then pray to Him. Bigyang pansin po natin ang dakilang sakripisyo, ang matinding kahilingan ng Panginoon na tayo mapatawad. Ang kinin natin ang kapatawaran ito. Sa lahat ng gustong manampalataya sa Panginoon, sa inyo pong mga tahanan, mataimtim po yung totoo sa ating puso. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Ito po'y pagtawag sa Diyos na kapahayagan ng ating pananampalataya. Aaminin nating makasalanan tayo. Wala tayong kakayahan na iligtas ang sarili natin. At ating pong kikilalanin na dapat natin pong pagsisihan ang ating kasalanan. At tayo po, mga minamahal, magpakababa sa harapan ng Panginoon. Ang makapagliligtas sa atin, pananampalataya lang. At ang nasa loob ng pananampalatayang ito ay ang kilos ng Panginoon na aamin ka na makasalanan ka, na ikaw ay lalapit sa Diyos, magpapakababa at buong puso tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Kung kayo po'y kinikilos ng Diyos, sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita at salamat din po sa iyong dakilang sakripisyo. Salamat, Panginoon, sapagkat inako mo ang aming mga kasalanan. O Diyos, patawarin mo po kami. Inaamin namin na kami po'y marumi sa iyong harapan, na wala po kaming magagawa para iligtas namin ang aming sarili. At ngayong gabing ito, buong pananalig, kinikilala po namin na ang aming kaligtasan ay ikaw. Ang aming kaligtasan ay dahil sa ginawa mo. Dahil sa iyo pong naging pagbabayad para sa amin. Kaya buong pananampalataya, aming tinatanggap ka bilang tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Diyos. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin ngayon dahil sa aking pananampalataya sa iyo. Muli po, Panginoon Diyos, buong puso akong nananalig sa iyo bilang aking tagapagligtas.
Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal, ang Diyos ang nakakakita sa atin. Kung ngayong gabing ito, tayo po'y nagpakababa sa kanyang harapan, kinilala po natin na ang kailangan natin ay ang kapatawaran ng Diyos. At buong puso natin siyang pinanampalatayanan. Gusto ko lang pong iwanan sa inyo ang talata na may pangakong kaligtasan na sinabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, listen to this, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung totoo ang iyong pananampalataya, panghawakan mo ang kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. At kung sino mang totoong nanampalataya sa Diyos, ang sabi po, hindi na mapapahamak. Ano raw pong meron? Buhay na walang hanggan. Mamamatay tayo physically, pero katulad ng sabi ni Pablo, ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. I hope and I pray na kayo po ay pinagpala ng Diyos sa unang wika ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano pong muli ang kanyang unang wika? Father, forgive them, for they know not what they do. Ito po ay sinabi niya doon po sa mga tao na kung saan hindi po maganda ang ginagawa sa kanya. Pwede po niyang iuto sa mga, sabihin sa ama, Ama, magsugo ka ng anghel at lipulin mo sila. Pero hindi po yun ang ginawa ng ating Panginoon. Because the reason why He suffered, the reason why He came, the very intention and the very heart of God is our salvation. I hope na talagang tapat po kayong nanalangin, nanampalataya sa ating Panginoon. Bukas po, ang ating pong ikalawang tatalakayin, yung kanyang ikalawang wika, Today shalt thou be with me in paradise. Kung ang unang wika niya ay para po sa lahat. Okay? Doon sa pagkakataong yun, para sa lahat. Bukas naman po, makikita natin na ang ikalawang wika ng Diyos ay sinabi niya sa isang kriminal, sa isang masamang tao, na kung saan ang marirealize po natin ay pangako at salita na pwede rin pong i-claim ng bawat isa sa atin. So kaya ipanalangin niyo po na tayo po ipagpalain ng Diyos sa ating pong ginagawang pag-aaralan ito. Sa ganang akin po, ang naging sitwasyong ito ay naging makabuluhang sandali pa rin. Sapagkat dahil sa sitwasyon natin, nagkaroon tayo ng ganitong mga pagkakataon upang magsalo-salo sa salita ng Diyos. Sa mga churches na kasama po natin ngayon, sa Kalumpit, Christian Baptist Church, nagpapasalamat po ako sa inyo, Pastor Kenneth, ganun din naman po kila Pastor Carlos Dorlucio, sa Heritage Bible Baptist Church, at ilang mga kapatiran po natin from Caloocan. Ganun din po, nagpapasalamat tayo sa Maranatha International Baptist Church, Pastor Neil, at ang ating pong Living Water Baptist Mission, sila Pastor Felix, at ganun din po, sila Pastor Edwin Ongkiko. Nagpapasalamat po tayo. At ang ating pong BFF na si Pastor John Palye, ang Maranatha International Baptist Church, at ang Harvest Baptist Church sa pangunguna po ni Pastor Pohas, at gayon din naman sa Living Water Baptist Church Paris na walang kaparis. So nagpapasalamat po kami, and I believe na sa iba't ibang mga lugar may mga magkakasama pa. Ang binanggit ko lang po ay yung mga churches na nag-approach po sa akin kung po pwede raw po bang makisama dito po sa ating pagtitipon at pag-aaral na ito. In fact, pati sila Pastor Edison Makabatas, ang sabi po nila, sila po ay makikisama po sa atin ngayon. So welcome po. Basta ang sinasabi ko lang po, mga members ng mga churches, be sure na kung kayo man po ay nakikinood at nakikisama po sa atin, make sure na kayo po ay una sa lahat nakasuporta sa inyo pong church na kinabibilangan. So tayo po ay masaya na nagkaroon tayo ng pagkakataon, at ang paniniwala ko po, bagamat ilan po yung mga churches na nag-approach sa atin, ngayon po ay posibleng nakasama pa rin natin ang maraming mga churches, at ang ating naging desire ay ang ating pong mabigyang pansin yung pong mga relatives po natin, mga kaibigan po natin. At ito lang po paalala ko sa inyo mga minamahal. Kung gusto nyo pong ma-win ang ating mga mahal sa buhay, hindi nyo po kailangang atakihin ang kanilang paniniwala. Ang kailangan lang po, maliwanag nating maibahagi
yung ang maramdaman nila, yung sincerity, na hindi tayo kaya nagsasalita upang hiyain o kaya siraan yung kanilang religion, kundi ang gusto lang po natin talaga kung paano tayo po ay nakaunawa sa sinasabi ng salita ng Diyos, naintindihan natin na hindi pala yung paraan natin, hindi yung magagawa natin, kundi yung magagawa ng Panginoon. Kaya sana po ang Holy Week na ito ay maging kagamit-gamit sa ikaliligtas ng maraming mga kaluluwa. Sa mga kaibigan po na nakinood po sa atin, sa mga kamag-anak po namin, nagpapasalamat po kami. And I hope na kayo po ay patuloy na susubaybay at ang Diyos po nawa ang magpala sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po, sa maliwanagang pagtuturo, ang pinakasentro ng lahat, walang ibang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. At ma-enjoy nyo po ang 7 huling wika sa malinaw na paraan, sapagkat ito po ang turo ng salita ng Diyos. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. At kung meron man po akong mga nakalimutan na nakasama po natin ngayon at hindi ko po nabanggit, unawain nyo po, limitado po, hindi po ito nakasulat. Ako po ay talagang base lang po sa kung sino po yung aking naalala. Muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Mahal po namin kayo at nawa patuloy niyong pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. God bless you po.